Sandra's POV. Hilaw na tumawa si Sandra para kahit papaano ay maibsan ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa sinabi ni Enrique. Pilit siyang ngumiti at inabot ang kamay nito na kasalukuyang nakapatong sa mesa. Right then, she also realizes that her husband isn't wearing their wedding ring anymore. Enrique, stop joking around. Hindi na maganda yung biro mo. Is this a prank? May secret camera ba dito sa paligid? Who said I'm kidding, Miss Fernandez? Did you see any hint of raillery in my eyes? There's no hidden camera here. And this isn't a prank either. Tumitig siya sa mga mata ng asawa. Gaya nga ng sabi nito, walang bahid ng pagbibiro ang mga mata ni Enrique dahil walang emosyon itong nakatitig sa kanya. Dahan-dahan niyang binitawan ang mga kamay nito at muling tinitigan ang annulment papers na hawak niya. She was sobbing in front of Enrique, hoping he would comfort her. Pero hindi nito ginawa. Nanatili lang itong nakaupo sa kanyang harapan na may malamig na titig. Pinahid niya ang kanyang luha at muling tumingin sa lalaki. Why? What why, Miss Fernandez? Why are you doing this? Bakit ka makikipaghiwalay sa akin? Why are you suddenly being cold? Maayos pa tayo nung nakaraan bago ka umalis. How did you suddenly change? Give me enough reason to sign this annulment paper, Enrique. Hysterical niyang turan. Hindi niya ito minahal para pakawalan lang. Mag-asawa sila, kaya nais niyang ayusin na magkasama kung anumang gusot ang meron sila ngayon. May dissociative amnesia ako. Systematized amnesia to be exact. I don't remember you. I don't remember loving you. Then I will make you remember me. Buliyaw nito dito bago pabagsak na inilapag ang folder sa mesa. Sa tingin mo ba ito ang magiging solusyon dyan sa kalagayan mo? Hindi, Enrique. Aalagaan kita hanggang sa bumalik ang alaala mo sa akin. Tutulungan kita na maalala mo lahat-lahat ng tungkol sa akin. Sa relasyon natin. Bahagyang umisi si Enrique bago umiling. At sa tingin mo magtitiwala ako sa'yo? It's all over the news that you cheated on me. Sinisira mo ang pangalan at reputasyon ko, Miss Fernandez. I can't trust someone who betrayed me in the first place. Galit nitong Saad. Umiling naman siya at inabot ang kamay nito. It was your father's plan, Enrique. Ayaw niya sa akin, kaya niya ginagawa to. He set me up so that you will spite me. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. I love you, and there's no way I will cheat on you. Wala akong pakialam sa kung ano sasabihin mo, Miss Fernandez. Just sign the papers, that's all. Buliyaw nito sabay hampas sa mesa. I hate it when someone cheats on me. Ano, hindi ka ba nakontento sa akin nung mag-asawa tayo? Kaya iniiputan mo ako sa ulo? Sabihin mo sa akin para malaman ko. Gaano katagal mo tong ginagawa? Did you enjoy others' men company while I was in the hospital, fighting for my life? Hindi agad siya nakahuma sa mga salitang binitawan nito. Tiningnan siya ni Enrique mula ulo hanggang paa bago umiling na parang nadismaya. How did I end up marrying you? You're not even my type. Anito sa kabumuntong hininga at tumayo na. Sign those papers. I will tell my lawyer to get it once you're done. Huling sinabi nito bago siya tinalikuran. Hindi siya naniniwalang sasabihin sa kanya ni Enrique ang mga katagang yon. Mahal na mahal siya nito. Siguro ay pinoprotektahan lang siya ng lalaki mula sa ama nito. Kaya nito nasabi ang mga masasakit na salitang iyon. Pero hindi siya makakapayag sa gusto nito. They will fight together. She will use her ace and this will be her last straw. Tumayo siya at hinabol si Enrique bago pa man ito makalabas ng restaurant. Enrique, sandali! Sigaw niya saka nagmamadaling naglakad patungo sa kinaroroonan nito. What? Have you decided to sign it already? No, at hindi ko pipirmahan yan. Hindi mo ko pwedeng hiwalayan. At bakit naman hindi pwede? Because I'm pregnant. I'm pregnant, Enrique, and you are the father. Kita niyang natigilan ang lalaki sa kanyang sinabi. Mula sa kanyang muka, bumaba ang tingin nito sa kanyang tiyan at ilang segundo pang nanatili ang mga mata nito doon. You are going to be a father, kaya sa ayaw at sa gusto mo, hindi mo ko pwedeng hiwalayan. She remembered how Enrique wanted to become a father. Kung nagkukunwari man ito ngayon na hindi siya nito naaalala, alam niyang hindi siya matitiis ng asawa niya. Lihim siyang napangiti. We won't let your father go, baby. Ani ng kanyang isipan. Hindi mo na kailangan pang magkunwari, Enrique. Alam kong ginagawa mo lang to para protektahan ako.
But I don't need it. Malalampasan natin tong magkasama. We promised each other to fight together, di ba? Puno ng pag-asa ang kanyang puso na maayos silang dalawa. She can feel it. Matapos ng ilang segundong pagkatulala, napakurap-kurap si Enrique bago nag-angat ng tingin sa kanya. Are you sure? Oo nga, I already visited an OB. The night you left, nag-iisip ako ng paraan kung paano ka sorpresahin. No, it's not what I mean. Putol nito sa kanya. Then what do you mean? Are you sure that's mine? Pakiramdam niya ay pinanlakihan siya ng mata sa tanong nito. Malapit nang mapigtas ang kanyang pasensya sa lalaking ito. Gaya nga ng sinabi ko, wala akong maalala tungkol sa'yo. Kaya paano ako nakakasiguro na akin nga ang batang yan? Who knows, you're doing something behind my back. At sa tingin mo ba magbabago ang desisyon ko dahil sa sinabi mo? There's only one woman that I want to carry my heir. Miss Fernandez. And that woman is not you. Sa sinabi ni Enrique ay naalala niya si Nicole. Posible kaya na nagsasabi ng totoo ang asawa niya? And if Enrique lost his memory, then there's a possibility that Enrique and Nicole might get back together, knowing they are betrothed before she came into the picture. Then what am I going to do? Nangihina niyang sambit. This isn't what she expected in the first place. Akala niya kapag nagising na si Enrique ay maaayos ang lahat, pero sa nakikita niya ngayon, parang mas gumulo lang yon. I don't know. You can keep the baby dahil sa'yo yan. O mas mabuti kong ipalaglag mo na lang. Isang malakas na sampalang iginawid niya sa pisngi nito. Kaya niyang tiisin ang sakit na idinudulot nito ngayon. Pero hindi kung tungkol sa anak niya. Kung nagpapanggap lang ito, parang sumusobra naman yata ang kasamaan nito. How could he tell those words to her like he doesn't care? Ganito ba talaga ang lalaking ito noon, bago niya ito nakilala? No wonder, he is Don Emmanuel's son after all. The same blood runs in their veins. What? Tapos ka na ba sa drama mo? Marami pa akong kailangan na sikasuhin kaysa kausapin ka buong araw. Naiinip pa nitong sabi at hindi alintana ang pamumula ng pisngi galing sa sampal niya. Tumangutango siya. Kung ito ang gusto nito, pagbibigyan niya ito. Just wait a bit. Aniya at tumalikod pabalik sa mesa kung saan naroon ang annulment papers na dala nito. She stared at it for a minute bago kinuha ang sign pen. Her hands were shaking, but she managed to be strong and not break down while writing her own signature in the paper. Matapos mapiramahan ang dokumento, naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Enrique na matamang nakatingin sa kanyang bawat galaw. Here's the annulment papers. Ikaw na ang bahala dito. And don't worry, I will cooperate, Mr. Hipolito. Pigil hininga niyang wika bago umalis at naunang nilisan ng restaurant ng walang likod-lingon. Mabilis siyang naglakad patungo sa sasakyan na naghihintay sa kanya. Nakita niya ang mga bodyguard na nagulat at nalilito ang mga muka habang nakatitig sa kanya. Pero hindi ito naglakas loob na magtanong. Diretso lang siyang sumakay sa van at tahimik na pinaandar ni Adler ang sasakyan. Hindi siya nagsalita at panay lang ang kanyang iyak. She didn't give directions to the guard kung saan siya pupunta, but they still kept driving. Bahala na kung saan siya nito dadalhin, pero malamang ay sa kondo ni Henry ang punta nila. Maya-maya pa, nakaramdam siya ng pagpintig sa kanyang sentido. Marahil dahil labis na stress sa mga araw na yon. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang paghilab ng kanyang sikmura at pananakit ng puson. Oh no! My baby! Sigaw ng kanyang isipan. Nang tumingin siya sa kanyang hita, kitang-kita niya ang pulang likido na dahan-dahang dumadaloy pababa. She was bleeding. Kuya! Nanghihina niyang sambit. Lumingon naman agad si Adler sa kanya. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Take me to the nearest hospital. Ang baby ko! Halos pabulong na lang niyang tugon. Damn, take us to the hospital. Miss Sandra is bleeding. Bulyaw nito sa driver. Sobra siyang pinagpapawisan. She was trying to stay awake pero parang hindi na yata niya kaya hanggang sa tuluyan na siyang napapikit at tinangay ng kadiliman. Hindi niya alam kung ilang oras siyang tulog. She just woke up and stared at the white ceiling above her. Ilang minuto pa siyang natulala bago naalala ang nangyari. Nabilis siyang bumalikwas ng bangon, sabay hawak sa kanyang tiyan. Ang baby ko! Takot niyang sambit. Calm down, Miss Sandra. Your baby is fine. Ani ng isang malumanay na boses. Lumingon siya sa nagsasalita. There she saw a beautiful nurse with a sweet smile on her face.
Inilalayo naman siya nito para muling mahiga sa kama. I'm Nurse Phoebe Gonzalez, Dr. Raven Gonzalez's wife. My husband told me that you are his friend's wife, kaya ako na ang nagpresenta na magbantay sa iyo pansamantala. Your guards are also outside. Napatango naman siya. She didn't know that Dr. Ray Gonzalez is already married. Thank you, Nurse Phoebe. Mahina niyang sambit. Muling umiti ang babae sa kanya, kasabay ang pagbukas ng pintuan, at pumasok ang isang doktor base sa suot nitong coat. The woman screams sophistication in her aura. She doesn't look friendly, even if she smiles. This is my best friend and your OB, Elaine Gomez. Pakilala ni Phoebe dito. Mukhang napaka-friendly ni Phoebe. Magaan ang aura nito at bagay na bagay sa asawa nito. Wala rin siyang nakitang pagsuklam sa kanyang mga mata, tulad ng nakikita niya sa mga taong nanguhusga sa kanya dahil sa mga viral photos. Pakiramdam niya magkakasundo silang dalawa. Hello, Mrs. Hipolito. How are you feeling? Malambing na tanong ni Elaine bago umupo sa stool na nasa kanyang tabi. Okay naman na, Doc. How about my baby? Sigurado bang ayos lang talaga siya? Kahit paayaw ang kinin ni Enrique ang baby, ayaw niyang mawala ito. Kaya niyang palakihin ang bata na mag-isa, kahit wala ang kanyang magaling na ama. Tumango naman na doktor. Your baby is luckily fine, Miss Sandra, but you need to be careful next time. Please, iwasan mo ang labis na stress kasi makakasama yun sa kanya. I will prescribe you medicines para sa pampakapit ng baby and vitamins too. Anito habang may sinusulat sa dala nitong chart. Thank you, Doc. Pakiramdam niya na bunutan siya ng tinik sa narinig. Mabuti na lang talaga at hindi napahamak ang baby niya. She almost lost it and she can forgive herself if it happens. Maya-maya pa nagpaalam na si Doc Elaine habang nagpaiwan naman si Phoebe sa loob ng kanyang silid. Alanganin siyang ngumiti sa babae. Nahihiya siya dahil kakakilala pa lang nila na perwisyo na ito sa pagbabantay sa kanya. Miss Phoebe, ayos lang ba talaga na ikaw ang magbabantay sa akin dito? I mean, baka nakakaabala na ako sa'yo. Nako, wag mo nang isipin yon. Magkaibigan ng mga asawa natin, kaya dapat tayo rin. Nakangiti nitong wika at umupo malapit sa kanya. Napabuntong hininga siya. Soon enough, she will not be Enrique's wife, but ex-wife rather. Agad niyang iwanaksi sa kanyang isipan si Enrique. Kakasabi lang ng doktor na iwasan niya dapat ang stress. Pero heto siya at nag-iisip na naman. Napansin niya ang nagniningning na mga mata ni Phoebe, kaya sinundan niya ito ng tingin at nakitang sa kanyang tiyan nakatingin ang babae. Mabuti ka pa may baby ka na. Malungkot nitong pahayag. Bakit? Kayo ba ni Doc Raven? Wala pa? Bahagyang sumimangot ang mukha ni Phoebe sa tanong niya bago sumandal sa upuan. Ewan ko ba? Wala pa rin eh. Gustong-gusto na ni Raven na magka-baby kami, pero hindi pa rin kami napagbibigyan. She saw desperation in her eyes, kaya naman ginagap niya ang kamay nito. I never expected to be pregnant too, dahil hindi rin naman agad kami nakabuo. Pero it just happened, kaya wag kang mag-alala. You will have a baby too, one of these days. Sana nga, para naman maramdaman ko na kumpleto ako bilang babae, at kumpleto din yung pagsasama namin bilang mag-asawa. Hindi kakulangan sa babae at pagsasama kapag walang anak, Phoebe. As long as you love and understand each other, you have each other. Kumpleto pa rin kayo. Pagpapaintindi niya rito. Marami rin naman siyang kakilala na hindi nagkaanak, pero maayos naman ang pagsasama ng mga ito. Isa pa, Phoebe and Raven are still both young. They can try and try. Ilang oras pa sila nagkwentuhan ng asawa ni Doc Raven, and she was so fun to be with. Phoebe was a very bubbly attitude. Ikinuwento nito sa kanya kung paano sila nagkakilala at nagmahalan ni Raven. It was a romantic college love story and took another step of fulfilling to be one another through marriage. Kahit papaano ay nawawala ang lungkot sa kanyang puso habang nakikinig sa babae. Nakaka-inspire. Maya-maya ay umalis si Phoebe nang dumating si Leah. Hindi niya inaasahan ang pagdalaw nito sa kanya dahil hindi naman niya ito tinawagan. Don't you have work to do in the office, Leah? Umiling naman ito habang nagbabalat ng orange. May bago na pong sekretary si Mr. Kasayuran, ma'am. Pinaalis ka ba niya? Opo, pero ayos lang. Ayaw ko rin naman siya maging boss. Nasusuka ako sa pagmumukha ng matandang yun. Pero paano nang hanap buhay mo?
Matagal na niyang kilala si Leah. Hindi gaano kayaman ang pinanggalingan nito, kaya kahit papaano, kailangan itong magtrabaho para matustusan ang mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Huwag po kayong mag-alala sa akin, ma'am. Ayos lang ako. Kayo po ba? Hindi niyo po ba ipapaalam kay Ma'am Helena ang nangyari sa inyo? Umiling siya. No need, Leah. Ayokong mag-alala si mami sa akin. Sa bagay, busy din si Ma'am Helena sa kumpanya. Lagi ba siyang nandun? Tumango si Leah saka inabot sa kanyang prutas. Ngayong wala na po kayo doon bilang CEO, hands-on na po ulit si Ma'am Helena sa kumpanya ninyo. Lalo pa at may nasagap akong sikreto. Sikreto? Anong sikreto? Di po ako sigurado, ma'am, ha? Pero, base sa narinig ko, may nawawalang pera raw sa kumpanya nito mga nakaraan. Kaya lihim na nagpapaimbestiga ang mami ninyo. Kaagad siyang napahilamos ng muka. Nitong mga nakaraan lang pala nawawala, pero wala siyang kaalam-alam. How incompetent she is, and she was very disappointed with herself. Pero sino nga ba ang nagnakaw sa kumpanya nila? Tama kaya ang taong laman ng isip niya? Kaya ba ito kating-kati na? Patalsikin siya para pagtakpan ng kasalanan nito? Enrique's POV. Enrique was staring at the burner phone he's using to communicate Rain about his wife's condition. He sighed after knowing they almost lost their precious angel at sigurado siyang isa siya sa dahilan kaya nai-stress si Sandra. He was so happy to know that his wife is pregnant. Nais niya itong yakapin kanina nang makita niya ito at aluin, lalo na magsimula na itong umiyak. He doesn't want to hurt her. Kung pwede lang sana siyang magpadalos-dalos, ay ginawa na niya. Pero meron siyang mga plano at kailangan niyang sundin ito upang hindi ito makompromiso ang ibang mga taong nasasangkot. Literal ngang patience is a virtue ang kalagayan niya ngayon. Flashback. Bakit gusto mo ako makita? Ani ng isang sinlamig na yelong boses ng kanyang lalaking kaharap. Mariin niya itong pinagmasdan. He was very far from the man he used to know. Marami na ang nagbago rito, magmula sa pananamit, ora at estado sa buhay. Hindi na ito ang parehong Connor Sancho Soto na kilala niya. Well, Sancho was now the new head of Moretti household. Tulad niya, tagapagmana rin ito ng mafia. Sandamakmak rin ang bodyguards nitong dala na para bang may dala rin siyang sangkatutak na tauhan. Naduduwag yata ang lalaking ito, gayong nangako naman siya na walang gulong magaganap sa pagitan nila. Kung tutuusin nga, kaya niyang paslangin si Sancho kaagad. He was alone when he entered the lion's den. Nang umalis siya kanina sa kanyang kondo, palihim siyang dumiretso sa kanyang opisina. He immediately went to the rooftop and rode on his helicopter patungo rito sa kinaroroonan ni Sancho. Ito ang sinadya niyang makaharap ngayong gabi at humingi ng tulong para sa kaligtasan ni Sandra. Hindi siya makakaasa ng tulong mula sa kanyang mga tauhan dahil hawak ito ng kanyang ama. Ayaw man niyang sabihin, pero para siyang puppet ng kanyang sariling organisasyon. Anyone he knows can betray him, except his trusted friends. Napatunayan na niya iyon, maraming pagkakataon na ang dumaan. Because I wanted your help. Diretso niyang sagot. Nakakalokong umisi si Sancho sa kanya. Stop joking around, Hipolito. I won't buy it. Naiiling pa nitong wika. Of course he wouldn't believe him. Sino ba ang walang utak na maniniwala na hihingi siya ng tulong sa lalaking ito? He was rich and powerful too. Pero sa likod niyon ay ang katotohanang may importanteng tao siyang hindi kayang protektahang mag-isa sa ngayon. Parang ticking bomb ang banta sa buhay ni Sandra na maaaring umalsa oras na magalit ang kanyang ama. I'm not kidding, Sancho. I need your help. Mataman siyang tinitigan ni Sancho at bahagya pa nitong inihilig ang muka para siguruhin kung totoo ba ang narinig nito. Pero maya-maya pa, bumangis ang tingin nito sa kanya at kiniwelyuhan pa siya. Niloloko mo ba ako, Enrique? May I remind you, hindi na ako ang Sancho na pinabugbog mo sa mga tauhan mo noon. Kayang-kaya kitang paslangin ngayon din kung gugustuhin ko. Hindi yan magugustuhan ni Sandra. Aniya na ikinatigil nito. Lumubay ang pagkakahawak ni Sancho sa kanyang collar sleeve at maya-maya pa, binitiwan na siya nito. He knew it. Sancho's weakness is Sandra. Parehong dahilan kung bakit uhaw sa kapangyarihan ng bugok na ito. Gusto niya itong bubugin at tagawin ng asawa mula rito. Pero hindi ito ang importante ngayon. Magagamit niya ang kahinaan ni Sancho para matalo ng malinis ng kanyang ama. Yung tipong walang hindi madudungisan ng dugo ang kanyang mga kamay. He wanted to do it in a legal way.
nang sa ganon, hindi magagalit sa kanya ang asawa niya. At kung kamumuhian man siya ni Sandra, oras na malaman itong alam niya na hindi sakit ang ikinawala ng ama nito, at least naipakita niya dito na sinusubukan niya magbago at itatama niya ang lahat ng mga maling bagay na ginawa ng kanyang ama. Pagkatapos ng kaguluhang ito, he will beg for her forgiveness, no matter if it's lifetime or not. Stop bringing her name here. She was innocent enough to be caught up with your damn life, Enrique. Puno ng galit nitong sambit. Sa tingin mo ba, hindi magiging ganito ang buhay niya kapag ikaw ang naging asawa niya? Walang puso din ang tatay mo. Just tell me what you're here for at nang matapos na to. Pagkatapos ay maaari tayo maghiwalay at maglaban kung may pagkakataon. Naiinit nitong pahayag. I need your help in protecting my wife, Sancho. Peste ka, asawa mo siya. Bakit hindi mo siya protektahan? Wala ka talagang isip. Sa tingin mo ba pupunta ako dito kung kaya ko? This is all your fault. Kapag may nangyaring masama kay Sandra, papaslangin kita gamit ang sarili kong kamay, Enrique. Kaya ako humihingi ng tulong sa'yo. Mapapaslang siya ng daddy ko nang wala sa oras. And this planning for my accident, though I don't know when they will execute their plan. We both wouldn't be able to make it if I would fall unconscious even just for a couple of hours, Sancho. Paliwanag niya sa lalaki. Paano ko makakasigurado na hindi ka nagsisinungaling? Wala akong tiwala sa lakas ng loob mo, Enrique. Masungit nitong sambit. You'll see in no time, Sancho. Aniya rito. Sigurado siyang maaasahan niya si Sancho pagdating dito. Hindi nito sasayangin ng pagkakataon. Ito ang naging bantay ni Sandra mula noong kabataan ng mga ito. He doesn't know kung bakit pinili nitong manahimik tungkol sa nararamdaman nito kay Sandra. Pero ipinagpapasalamat niya ito dahil para lang sa kanya si Sandra. Okay, pag nakita kong seryoso ka, then I'll help you, Enrique. Hindi para sa kapakanan mo, kundi para kay Sandra. At sa nakikita mo, nasa akin din ang lahat ng meron ka. Kaya gagawa ko ng paraan para agawin siya mula sa'yo. Mayabang pa nitong sambit, as if naman papayag siya. Gagawa at gagawa siya ng paraan para hinding-hindi mapupunta si Sandra dito. Why won't he just settle for his own wife rather than stealing someone else's wife? Balak pa yata nitong gawing kabit ang asawa niya. They are gonna have a ceasefire for now, but they'll fight again after he's done with his father. Matapos niyang kausapin si Sancho, ay muli siyang sumampa sa helicopter niyang dala at bumalik sa opisina. He went down to the garage to drive home back to Sandra's arms. Pero habang bumabiyahe siya, he knew something was wrong with the car. Hindi nagtagal, nakasalubong niya ang nag-iisang truck sa tahimik na kalsada. It was driving fast, but the worst thing is, somebody was virtually operating his car towards the truck, and the next thing he knew, bumangga siya rito at nawala ng malay. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalala ang aksidente niya para hindi agad siya magising ng araw na yon. Akala niya rin mabibigo siya. But then Sancho already planted a doctor on their side to diagnose him with systematized amnesia. Alam niya maghihinala ang kanyang ama sa resulta. Pero bago pa man siya nito mahuhuli, as well as the vice president, can establish its move para patalsikin ang kanyang ama. Pero ang bagay na nagpawala sa kontrol niya ay ang iskandalo ni Sandra. Nanginginig siya sa galit at gusto niyang paslangin ang lalaking dumungi sa reputasyon ng kanyang asawa. Sigurado siyang ito lang ang kalokohang plano ni Nicole para sirain si Sandra. Ilang beses na niyang nagawa ang ganitong klaseng panlilinlang sa kanyang mga kaaway. Sancho's men was always on Sandra's watch too, kahit na nasa ilalim na ito ng proteksyon ni Rain. There's a threat in her life every day, as they were preparing for the retribution. Nang maramdaman niyang may paparating, mabilis niyang itinago sa loob ng kanyang vault ang burner phone. Hindi nagtagal, bumukas ang pintuan at pumasok si Nicole, wearing her very sweet and seductive smile na kailanman hindi nagpatibok ng kanyang puso. Where's the papers, Enrique? Did she already sign it? Excited nitong tanong. Yeah. That fast? Nanlaki ang mga mata nitong tanong. Yap. Why? Hindi ba siya dapat pumirma ng ganoon kabilis? Sinabi mo sa akin na hindi namin mahal ang isa't isa, pero bakit siya umiiyak kanina? Patay mali siya niyang isambit. I don't know. Maybe she likes you pero ikaw hindi. Alam mo kung gaano ka kabarumbado, Enrique, kaya imposibleng ma-inlove ka sa kanya. Paliwanag naman ito sabay dampot sa annulment papers.
I'll be the one to take good care of this for a pastor process, okay? Tumango naman siya. Feel free to do what you think is best, Nicole. I don't have time for that small matters. Aniya, at inilipat na ang tingin sa ibang papeles sa kanyang lamesa.